Magandang araw po, magandang oras po sa inyong lahat. Especially po sa mga kaibigan natin na namang problema sa kanilang ex, sa kanilang love life. And gusto mo na ma-attract ulit or babalikan ka or makuha ulit yung atensyon ng ex mo. Trust me, 99.9% kapag ginawa mo ito, hindi mo ito gagawin para ma-attract siya, para makuha yung kanyang attention. Gagawin mo ito para sa sarili mo. Naturally, meron itong side effect na kung saan ma-attract yung ex mo. Magpapapansin, magre-reach out siya. This is very effective and I hope na makatulong sa inyo. So, kung gusto nyo malaman, let's go. Okay, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin sa number 1. Whenever na nakita ng ex mo na nag-glow up ka, okay? Gusto ko lang linawin sa inyo na mapalalaki at babae po itong advice ko ngayon, okay? So, whenever na may pag-glow up sa'yo, talagang kahit sino ay magdalawang isip or, i-question yung kanyang decision na tama ba na iniwan ko ito. Okay, kasi ganito, matitrigger yung sexual desire niya, yung physical attraction niya sa'yo, and then makwe-question niya yung judgment niya, yung decision na ginawa niya dati. And yun yung mga magti-trigger actually sa kanya dahil makyu-curious yan na mag-reach out ulit sa'yo. That is why whenever na heartbroken ka ngayon, nasaktan ka ngayon, of course, wala pong tao na okay kapag niloko sila or kapag naghiwalay sila ng taong mahal niya. I don't care how strong you are. Meron kang mararamdaman na sakit. Masasaktan ka. And sometimes madedepress ka. Pero ito lang, please don't allow yourself na madepress ng tuluyan at magpapadala sa pain na yan. Okay? All you need to do, I encourage you, is that alagaan mo ang health mo, ang katawan mo, ang itsura mo. Okay? Kasi kapag palagi kang nagpupuyat, palaging nade-depress ka kaisip, naturally, yung skin mo is that talagang hindi ito magiging maganda. Okay? Lalong-lalo na kapag marami kang iniisip, palagi kang puyat. So, I encourage you na mag-workout pa rin, mag-diet, mag-fasting, and alagaan mo yung katawan mo. Okay? Kasi yan yung isang asset mo. Kasi kapag naalagaan mo yung katawan mo, yung itsura mo, nag-glow up ka, mas lalo kang gumapol, mas lalo kang gumanda, then isa yan na magti-trigger ng curiosity or magti-trigger ng love ulit ng ex mo sa'yo kapag nag-glow up ka. So, trust me, this is very effective. So, I encourage you. So, proceed na po tayo sa number 2 na dahilan kung bakit magre-reach out ang isang lalaki is that whenever na nakita niya that you are financially stable, makwe-question yung decision niya ulit, yung judgment niya, or kung bakit ka naiwan, or bakit ka iniwan, or kung ano yung ginagawa niya. Kasi nakikita niya na, teka lang, bakit siya nag-grow financially? Bakit siya nagiging stable? And trust me, napakalaking attraction po ang finances. Even sabi nyo, ang pagmamahal, hindi naman tumitingin yan sa pera or sa finances. Yun lang sinasabi mo. But in reality, sobrang attractive po ang taong financially stable. May financial freedom. That is why, whenever na nasasaktan ka ngayon, you're broken, I encourage you. Don't give up sa pangarap mo sa buhay. Don't give up sa studies mo. Don't give up sa business mo. Don't give up sa work mo. Kasi lahat ng yan magbubunga. At yung bunga niya na yan, kapag naging financially stable ka, then mapakalaki po yung factor niya para mag-reach out ulit yung ex mo sa'yo. Para makita niya ulit yung halaga mo, even ng ibang tao. So, huwag mong hayaan na lamunin ka ng depression ngayon. Huwag mong hayaan na hindi ka mag-move forward. Huwag mong hayaan na handyan ka lang dahil sa nasaktan ka, that susuko ka na sa buhay. Please, don't allow it. There is more about this life than to be with your ex. Okay? Tandaan mo yan. Proceed na tayo sa number 3 is that whenever that you are still moving forward, okay? Wala pong mas attractive na tao than a person na hindi madaling sumuko. Kumbaga, kahit na ano pang estado or situation ng kanyang buhay, hirap at gunhawa is that move forward, grow ng grow.
walang mas attractive na tao more than that kind of person. Kasi sabi ko nga kanina, I don't care how strong you are, kung yun yung tingin mo. Pero there will come a time sa buhay natin or process ng buhay natin na talagang papahirapan tayo ng situation, ng problema, ng struggle, ng pain, ng relationship natin. There will come a time. But if you have the characteristic who doesn't know how to give up, just keep moving forward, growing and growing, character development, skill development, mentality development, trust me, maa-attract kahit sino pang tao. Hindi lang yung ex mo, kundi kahit sino pang tao maa-attract sa'yo. Because mayroon silang nakikita na magandang future sa'yo. Every person naman siguro is that I believe that lagi rin nilang iniisip yung future nila. So, naghanap sila ng partner na nakikita nila na may magandang future. Trust me. Kahit na some people deny it, but we need to face the reality that every person gusto niya na ma-ensure yung kanyang future. So, keep growing, keep building, and then you will see lahat ng mga pinagpaguran mo ngayon, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, sakit ng nararamdaman mo, depression, hirap, magiging living testimonies mo na yan to bless other people. Magiging kwento mo na yan para ma-lift up mo rin ang ibang tao sa buhay mo. That is the reason why God allowed it na maranasan mo yung mga yan so that whenever na maka-encounter ka ng mga tao na recently or currently nakakaranas ng naranasan mo na, then you can able to help them. Because the Bible also told us that walang problema ang binigay ng Diyos na hindi natin kaya. Lahat kaya natin. That is why He allowed it. Kasi meron ng mga available na solution, meron ng mga, available na tutulong sa'yo to lift you from the certain situation. Even right now, maybe God is using me to lift you, to restore you, because naranasan ko yung iba na nararanasan mo ngayon. That is why I have the ability to encourage you. That is why kung mapansin nyo sa mga videos ko, whenever na nanonood kayo kay Kuya Mael, feeling nyo parang natatauhan kayo. Parang na-encourage kayo. Why? Kasi naranasan ko kung ano yung naranasan nyo na iba. And God gave me the ability to encourage people and to give people's direction in life. So, I encourage yung mga kapatid na don't give up. Don't allow yourself na lamunin ng anumang klase ng problema dahil lahat tayo dadaan sa mga ganyan. Normal lang yan. Normal lang po yan. Yun nga lang, ang iba, nakakalungkot kasi napapagod na eh. At ayaw nang lumaban. Kumbaga, okay na, komportable na sa kung saan kasi natatakot na mag-step forward because takot ng failure, takot ulit masaktan, takot ulit na magkamali. No. I encourage you, have faith with the Lord and He will direct your path, He will help. And of course, bonus ko to. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay, if you want na maging mas better, you need God. You need Jesus, you need Him to lift you at gawin yung mga bagay na hindi mo kaya. May mga bagay na kaya mong gawin, that is why hindi pa siya nakikialam. Pero there is a certain part ng buhay natin na it is impossible for us that we can do it except God. So, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, He will help you. 100% He will help you. So, that's it. I hope na meron ka natutunan. Maraming salamat po. And God bless.